Ako si Marin Jail. Ang ampon ng mga jaile. At ang pinaka hindi pinapaboran sa bahay na ito. Si Lynn. Tulungan mo ako. Tulungan. Tulungan mo ako. Okay lang, Marin. Nandito ako. Buti na lang ang asawa ko, Lucien Faulkner, ay nagmamahal sa akin. Palagi kong iniisip na siya lang, sa mundo ang nagmamahal sa akin. Bakit hindi mo sinagip ang Marin? Gusto mo ba siyang mamatay sa sunog? Si Celine ang tunay naming anak. Siya ay palaging mahina. Siyempre, sasagipin muna namin siya. Alam ko. Pero kung mamatay ang Marin, sino ang magdodonate ng dugo sa Celine? Doon lang. Na-realize ko. Lahat ng pagmamahal at pag-aalaga niya ay isang maingat na binalangkas na kasinungalingan para sa taong tunay niyang inaalagaan. 18 taon na ang nakalipas. Noong una akong inampon, tinuring ako ng tatay at nanay bilang sarili nilang anak. Hanggang sa araw na iyon, lahat ay nagbago. Kakakarating lang ni Marin, hindi pa siya sanay. Kung mas pagmamahal natin siya, mas madali siyang makakasundo. Anong nangyari? Nanay. Marin, anong ginawa mo? Atay, nanay, nakita ko ang bagong kapatid ko na itinulak ang lola. Mabuti pa naming inampun ka, at ganito ang pagturing mo sa amin. Hindi ko sinaktan ng lola. Dahil sa maling akala, ang pagturing ng mga jaile sa akin ay nagbago agad. Naging ako ang taong kahit sino ay pwede apihin. Noong ako'y nasa pinakamababa, lumitaw si Lucien sa buhay ko. Siya ay 8 taong mas matanda at isang top tycoon sa Larksford. Okay lang. Sinong nagtatawa? Ha? Pagkatapos, sinimulan niya akong ligawan at pumayag ako na maging kasama niya. Marin, magiging maayos ang pagturing ko sa iyo magpakailanman. Sinasabi ni Ed Faulkner na si Ima Celine ay may congenital anemia. Ang tanging solusyon ay para sa Ima Marin na maging patuloy na blood bank niya. Kaya lumapit si Lucien sa akin at nagkunwaring nagmamahal sa akin. Lahat para sa Celine. Sa huli talagang, walang tao sa mundong ito na nagmamahal sa akin. MS, Jail. Anemic ka, pero hindi naman ito malubha. Huwag kang masyadong mag-alala. Doktor, nakikiusap ako. Pakilala mo na mas malala ang kalagayan ko. Para naman, ang mga magulang ko at si Lucien ay mag-alala na sa akin. At hindi na lang sa kay Mary ng atensyon nila. Pero, pag nalaman ni Mr. Faulkner, sisirain niya tayo. Hindi niya gagawin yun. Palaging naniniwala si Lucien na ang taong tumutugtog ng biolin sa hardin na minahal niya sa unang tingin ay ako. Kahit anong gawin ko, papatatawarin niya ako. At saka,
hindi niya malalaman na ang totoong tumutugtog ng biolin ay si Marin. Doktor, sige na, nakikiusap ako. Masama talaga ang pakiramdam ko. Pakiusap, papuntahin mo ang mga magulang ko at si Lucien para dumalaw sa akin. Kaya, ganito pala. Maling tao pala ang minahal ni Lucien. Sa simula't simula pa, na humaling siya kay Celine. At hindi niya nakita na ako ang tunay na gumalaw sa kanyang puso. At ako ay lubusang ginamit dahil sa maling pag-ibig na ito. Lucien, kung malalaman mong maling tao ang minahal mo, magsisisi ka ba? MS, jail. Masakit ba ang tiyan mo? Gusto kong magpa-abort. 7 buwan ka na. Sigurado ka bang ayaw mo ito? Sigurado ako. Pero sinabi sa amin ni Mr. Faulkner na pangalagaan ka at ang sanggol. Hindi namin ito magagawa ng walang pahintulot kung ipipilit mo. Kailangan mong papirmahin si Mr. Faulkner sa consent form na ito. Bigay mo sa akin. Papapirmahin ko siya. Saan ka pumunta, B? Sinubukan mo ba akong takutin? Ha? Nag-aalala ka ba sa akin? Nga. Alam ng lahat sa Larksford na ikaw ang mundo ko. At saka, buntis ka na ngayon. Gusto kong magpa-check up. Kailangan ko ang pirma mo. Anong check-up? Karaniwan lang. Pagsusuri sa huling bahagi ng pagbubuntis. Hello, Lucien. Masama ang pakiramdam ko. May trabaho akong gagawin. Magpa-check up ka muna. Kapag tapos ako, makakasama ko kayong dalawa. Walang anesthesia para sa abortion. Sigurado ka ba dito? Magsimula na tayo. Okay lang. Marin, magiging mabuti ako sa iyo magpakailanman. Lucien. Tayo. Ay tapos na. Nagpa-aborsyon ka. Bakit hindi ka dinalaw ng pamilya mo? Alam mo, si MS, jail sa katabing VIP room. Sipon lang ang meron siya, pero ang dami-dami ng bisita niya. Pa-discharge mo ako.
Lucien, ituring mo itong huling regalo ko sa'yo. Kamusta? Gusto kong sumali sa Abadia. Binibini, para sumali sa kumbento, kailangan mong putulin ang lahat ng pagkakabit. Hindi ka dapat mahulog sa mundo. Sigurado ka ba dito? Pwede kang pumunta sa kumbento sa unang araw, ng susunod na buwan para sa ordinasyon. Sino yung kausap? Taga-telemarketing lang. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakalabas ka na? Hindi ka sumagot sa tawag. Kaya umuwi na lang ako mag-isa. Pasensya na. Abala ako. Hindi ko na-check ang phone ko. Na pala. Kumusta ang check-up? Okay ka ba't ang baby? Marin. Marin, bakit ka umalis sa ospital nang walang palem? Hindi mo alam kung gaano kabahala si Lucien. Hinanap ka niya kung saan-saan. Gusto ni Celine na magpagaling dito. Ng ilang araw, dahil maganda ang lugar natin. Marin, wala kang problema, di ba? Wala talaga. Lyra, Ian Faulkner, may kailangan po ba? maghanda ng kwarto para kay Celine. Tandaan mo. Kunin yung pinakamalambot na kutson. Masakit ang likod niya. Opo, sir. Maghanda ng pagkaing dagat para mamayang gabi. Gusto ni Celine yon. Tandaan mo, walang wansoy. Pabalatan ang pagkaing dagat. Ang sabaw. Hindi dapat masyadong mainit. Opo, sir. Bakit ka nandito? Dumadaan lang. Bako ko hindi napansin. Palaging nakatutok kay Celine ang atensyon ni Lucien. Marin, ang tanga-tanga mo talaga. Muntik mo nang isipin na minahal ka. Bakit ka kumain ng kaunti? Okay ka lang ba? Hindi ako gutom. Pero ako, gutom. Ano nang gagawin natin? E di kumain ka sa labas. Ang baby natin. Okay lang yan. Marin, Lucien, natutulog ba kayo? Malapit na ang due date ni Marin. Mahirap sigurong gumalaw. Natuto ako ng massage. Kaya gusto ko siyang tulungan. Hindi na. Marin, naiinis ka. Sa akin. Tumutulong lang ako. CJ. May magandang intensyon siya. Hayaan mo siyang tulungan ka. Lucien, kailangang nakatali ang mga limbs niya habang nagmassage para hindi siya gumalaw. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Lucien. Pwede kang lumabas ngayon. Kailangan ng katahimikan sa massage. Maging mabuti. Sumunod kayo sa Celine. Gagaling ka.
Hindi siya nagdalawang isip kahit kailan. Kapag pinapalabas siya ni Celine, sinusunod niya agad. Marin, relax. Kung mananatili kang tense, ang massage, hindi gaanong epektibo. Ayaw ko ng message. Umalis ka. Marin, huwag kang magkunwari. Alam mo na, ang pakay ni Lucian sa paglapit sa'yo, pagpapakasal sa'yo, at pagbubuntis sa'yo, ay para lang ikulong ka. At gawing lifelong blood bank para sa akin. Tama ba? Tapos ka na? Kung ganun, umalis ka. Ah! 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 Celine Jail. Ha ha ha. Ito ang karma mo. Sinong nagutos sa'yo na sumingit sa pamilya ko? At kunin ang pagmamahal at posisyon na dapat ay para sa akin. Bakit? Bakit hindi ka namatay kasama ng mga magulang mo sa car crash? Bakit ka pumunta sa bahay ko? Tulong, Lucian. Lucian, huwag mong sisihin ang Marin. Siguro nasaktan ko siya. Kaya niya ako tinulak. Siguro nasaktan ko siya. Kaya tinulak niya ako. Marin, paano mo nagawa yon? Si Celine ay tumutulong lang. Ano na problema? Wala. Nagasgas lang ang balat ko. Maghintay ka rito. Kukuha ako ng ointment para sa'yo. Lucian, mahal mo talaga si Celine. Kapag napagtanto mo na minahal mo ang maling tao, ang panghihinayang ay makakalupig sa'yo. Walang utang na loob. Tinulungan ka ni Celine at tinulak mo siya. Kailangan mong matuto. Guardia, dalhin siya sa shrine. Lumuhod ng maayos. Pinag-aral ka namin sa lahat ng mga taon. Ito ang pagbabayad mo sa amin. Paano mo nasaktan si Celine? Kung sasabihin ko, si Celine ang unang nanakit sa akin. Maniniwala ka ba? Kalokohan. Matagal nang mahina si Celine. Hindi siya makakasakit sa'yo. Kahit patayin niya ako. Baka iniisip mo lang. Kung nasaktan ang kamay niya, mag-ingat sa sinasabi mo. Pinag-aral ka namin sa lahat ng mga taon. Paano kami magkakamali? Noong dinala mo ako rito, napakabuti ang pagtrato mo sa akin. Hindi ko inakala. Magiging mas masahol pa sa kalaban. Tama. Noon, buong puso kami sa pagtrato sa'yo. Ano ang nangyari? Ha? Napakasama mo. Pinatay mo ang nanay ko. Kung alam ko, hindi ko sana inampo ng walang utang na loob na tulad mo. Tama. Ikaw ang dahilan ng lahat. Babayaran mo ang utang mo sa amin. Magluhod ka rito ng isang araw. Humingi ng tawad sa lola mo. Ako na ang gagawa. Tumayo ka lang kapag pinatawad ka ng lola mo. HMPH. Maraming beses ko na sinabi. Hindi ako ang dahilan ng pagkamatay ni Lola.
Merin! Merin! Merin, gising ka na. Gising ka na? Pasensya na. Na-late ako. Okay lang. Nandito ako. Ano ng problema? Masama ba pakiramdam mo? Tawagan ko ba ang doktor? Merin, okay lang. Nandito ako. Lucien, noong kinamumuhian ako ng pamilya ko, palagi kitang itinuring na aking tagapagligtas at ang tanging liwanag sa dilim. Pero, hindi ka. Mas masahol ka pa sa kanila. Hindi na kailangan. Sakit ng ulo lang ng kaunti. Ay, kukuha ako ng gamot para sa'yo. Ano ito? Teka. Huwag mong buksan. Ano na naman? May tinatago ka ba sa akin? Ikaw rin naman, may mga sikreto ka, di ba? Wala ka rin bang mga sikreto? Paano ako magkakaroon ng mga sikreto? Heto. Gamot. Tinanggihan ko na lahat ng trabaho ko. Mananatili ako sa bahay kasama mo hanggang sa mga anak ka. Matulog ka na. Nandito lang ako. Kumusta ang tibok ng puso ni Celine? Bigyan mo siya ng gamot sa sakit. Takot siya sa sakit. Ipagbigay alam mo sa akin ang mga update. Lucien, hanggang kailan mo balak magpanggap? Mary, akala mo matatalo mo ako. Bakit ka umiiyak? Dahil ba sa baby? Wala lang. Nanood lang ako ng nakakatouch na video. Anong nakakatouch na video? Ang nagpaiyak sa'yo ng ganito? Tungkol ito sa mga magkasintahan na sa wakas ay nagkatuluyan. Bakit ka? Sobrang sentimental nitong mga nakaraang araw. Umiiyak ka dahil doon? Kasi, mahirap magmahal. Ang makahanap ng isang tao na nagmamahal din sa'yo ay napakahirap. Huwag mong intindihin ang iba. Tandaan mo lang. Mahal mo ako. At mahal din kita. Pagkatapos magkasama tayo magpakailanman. Lucien, sa galing mong umarte, paano ako hindi mahulog sa'yo? Pero naiintindihan ko na ngayon, kung hindi kita mahalin, hindi ako masasaktan. Alam basta't mahal natin ang isa't isa. Aalis ako sa loob ng ilang araw. Tandaan mong painitan ng tubig para sa Merin. Dapat tamang-tama ang temperatura. Maghanda ng sariwang prutas. Para sa Merin araw-araw sa 3 yan, para sa mga nutrients.
Siguraduhing tanggalin ang mga tangkay ng strawberry. Tinatapon niya ang kumot. Tandaan mong tingnan siya. Baka magkasakit siya. Ginoo Faulkner, talagang mahal mo ang ginang Faulkner. Hintayin mong bumalik ako. Bagong lutong sopas. Subukan mo. Lucian, hindi ba't nasa business trip ka? Bakit ka nagmadaling bumalik nang mabalitaan mong may lagnat ako? Mas importante ka. Lucian, kaya kasama nila, niloloko mo ako palagi. Sa wakas na-discharge na si Celine ngayon. Kaya pinapauwi ko si Marin. Para sa isang pagtitipon. Sige, kain na tayo. Heto ang isang bagong Perez. Salamat. Kumain ka pa, pumayat mo ang sarili mo. Oo, Oh, sige na. Bihira lang umuwi si Marin. Araw-araw akong kumakain ng lutong bahay. Dapat kay Marin ito. ano ang punto? Malungkot siya tuwing umuuwi. Para bang may utang tayo sa kanya. Eksakto. Sa lahat ng mga taon, kanin lang ang kinain niya dito. Ayaw niyang hawakan ang pagkain ginagawa namin. Kanin lang ang kinain ko, dahil allergic ako sa seafood, at dahil mahilig si Celine sa seafood. Palagi kayong nagluluto ng mga pagkaing dagat. Gusto ko lang mabuhay. Mali ba ako? Marin, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni nanay at tatay. Umalis ka dyan. Sige na. Umalis ka sa daan. Hoy. Umalis ka sa daan. Umalis ka dyan. Takbo. Celine. Celine, ingat. Celine, umalis ka dyan. Okay lang, Celine. Kumusta na siya at ang sanggol? Makakaapekto ba ito sa blood transfusion? Ang sanggol? Okay lang ako. Okay din ang sanggol. Bakit hindi ka umiwas sa timba? Buti na lang okay ka. Kung nasaktan ka, hindi sana si Celine. Ano kaya ang magiging reaksyon ninyong lahat kung malaman ninyong hindi naman talaga may sakit si Celine? At nagkukunwari lang siya para lokohin ang lahat. Marin. Kanina, napagkamalan ko si Celine na ikaw. Gusto kitang protektahan, pero Okay lang. Naiintindihan ko. Ayaw ko nang marinig pa ang mga kasinungalingan mo. Miss, ngayon ang unang araw ng buwan. Handa ka na ba para sa iyong ordinasyon? Nagdesisyon ka na ba? Handa na ako. sino ang nasa linya? Kaibigan. Birthday ni Celine ngayon. Maghahanda ako ng birthday party para sa kanya. Sabay tayong pumunta.
Masama ang pakiramdam ko. Pwede kang pumunta. Saan ka masama ang pakiramdam? Sasamahan kita. Sumisipa ang sanggol. Dapat isa sa atin ang pumunta. Kung hindi, hindi maganda. Ikaw na ang pumunta. Naghanda na ako ng regalo. May maghahatid nito. Sige. Kung may mangyari, tawagan mo ako kahit kailan. Lucien, ang unang regalong ito ay para sa iyo. Ang pangalawa ay para kay Celine. Ang pangatlo ay para sa mga magulang ko. Ihatid mo ang tatlong regalong ito sa birthday party ni Celine. Siguraduhin bubuksan nila iyon doon mismo. Sige. Kasunduan sa diborsyo. Lucien, ito ang pang-apat na regalo. Pwede mo itong buksan pag uwi mo. Binibini. Para sumali sa Abadia, kailangan mong putulin ang lahat ng pagkakabit. Hindi ka dapat mahulog sa mundo. Sigurado ka ba dito? Mula ngayon, ang iyong pangalang manastiko ay magiging abo. Ngayon ang kaarawan ni MS, Celine, naghandog si Ginoong Faulkner ng tatlong regalo. Ang una, ay isang pares ng Imperial Jade Bracelets. Galing iyon sa 1900s, na nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Ang pangalawa, ay isang kumikinang na perlas mula 1600s. Hindi ba yan ang kumikinang na perlas ng Reyna? Nagkakahalaga iyon ng isa 0 milyong dolyar. Ang pangatlo, ay ang karapatang magpangalan sa isang asteroid, na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Ang ganda naman. Mas mabuti ang trato ni Ginoong Faulkner sa hipag niya kaysa sa asawa niya. Wala kang alam. Inaalagaan lang niya si Ginang Faulkner. Tatay, nanay, Lucien, nag-ayos kayo ng napakagandang birthday party para sa akin. At binigyan ninyo ako ng napakamahal na mga regalo. Masaya talaga ako. Celine, sana lagi kang ligtas at malusog. Oo. Ngayon, nasakop na ni Ginoong Faulkner ng lubusan si Marin. Gagaling ka na rin. At makakapagpahinga na rin ako ng maayos. Ha ha ha. Nagpadala si Emma Mary ng tatlong regalo kay Emma Celine. Pakibuksan ang mga ito sa harap ng lahat. Ito ang unang regalo. Napaka-maalalahanin talaga ni Marin. Ano iyon? Bakit gano'n na lang ang gulat ni Emma Celine? Nababali na ba si Marin? Sino ang nag-utos sa kanya na gawin ito? Diyos ko, nagpa-abortion si MS, Marin. Abortion. Talagang baliw na yang torrentadong yan. Paano niya nagawang gamitin ito para kulamin ang kapatid niya? Kailan ba ako nag-sign ito? Anong check-up? Routine na late pregnancy screening lang. Hello, Lucien. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. May trabaho pa ako. Bakit niya ako nilinlang para pirmahan? Ang consent form. Lucien, nag-iisip ba si Marin? Bakit bigla siyang nagpa-abort? Ginamit pa niya ang nakakadiri nitong bagay para takutin. At kadiriin ako, nakakakilabot talaga. Nako, ang batang yun, ay nagpa-abort talaga, hindi siya karapat-dapat maging tao. Tutu,
Hindi ba siya natatakot sa karma? Sa paggawa ng ganitong kalupitan? Napakabuti ko sa kanya. Bakit niya ako nilinlang para pirmahan ang form? Bakit? Kung hindi siya magbigay ng paliwanag, hindi ko siya palalampasin. Ito ang pangalawang regalo. Doktor, nagmamakaawa ako. Pakilala mo na mas malala ang kondisyon ko. Para sa ganoon, ang mga magulang ko at Lucien ay mag-aalaga na sa akin at hindi na sila magtuon ng pansin sa Marin. Ano yan? Patayin mo yan ngayon. Hindi niya gagawin. Lucien ay palaging naniniwala na ang taong tumutugtog ng violin sa hardin na siyang nagustuhan niya sa unang tingin ay ako. Kahit anong gawin ko, palalampasin niya ako. Bukod pa, hindi niya malalaman na ang tunay na violinista ay si Marin. Diyos ko, nagkunwari si Emerceline na may sakit para makipag-agawan ng atensyon kay Marin at pahirapan siya. Ang kapal ng mukha niya, niloko niya talaga si Mr. Faulkner. Naghahanap talaga siya ng kamatayan. Kaya, Leigh Faulkner. Sir, kailangan namin kayo sa harap. Tulungan mo akong malaman kung sino ang babaeng nakaputi na nagvi-violin sa hardin. Opo, sir. Babaeng nakaputi. Kaya, hindi si Celine. Ang babaeng nakaputi na nagvi-violin sa hardin noon, si Marin pala. Patayin mo yan. Birthday party ko ito. Sinong nagsabi sa'yo na patugtugin yan? Lucien. Na-edit ang video. Peke lahat yan. Sinisiraan ako ni Marin. Umalis ka na. Hindi marunong mag-violin si Marin. Ako ang pinakamagaling mag-violin sa pamilya namin. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Noong araw ng kasal namin. Celine. Sa wakas, napangasawa na kita. Bakit ang haba ng peklat mo? Naputol ang kwerdas ng violin habang tinutugtog ko. Hindi ko na iyon muling hinawakan. Hindi ko siya pinansin. Ito ang ikatlong regalo para sa inyong dalawa. Ako, si Marin Jail, ay formal kong pinuputol ang lahat ng ugnayan sa mga jaile. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Gusto ni Mary na makipaghiwalay sa atin. Inanunsyo niya sa party ni Celine. Mukhang talagang hindi na kinaya ni Marin. Oo nga, kung hindi siya naipit, hindi niya ipahahayag yun ng publiko. Alam kong ang mga jaile ay hindi talaga magtratrato ng maayos sa isang ampon. Nagpapanggap lang sila, pero hindi ko inasahan na ganito kahabag-habag ang buhay ni Marin. Nababaliw na talaga siya. Nagpa-abortion siya at ngayon makikipaghiwalay sa atin? Tatay, Tumigil ka ngang umulan. Pakiusap, tumigil ka na ngang umulan. Hindi. Marin, okay lang. Ako to. Natatakot si Marin sa kulog. Kailangan kong bumalik. Lucien, hindi ka pwede umalis. Maniniwala ka sa akin, di ba? Lahat yan, ang putang iyan. Lahat yan, gawa niya. Naiinggit siya sa pagiging mabuti mo sa akin. Kaya ginawa niya ang mga peking ebidensya para ipitin ako. 7 taon na ang nakalipas. Sinabi mo, maniniwala ka lagi sa akin. At protektahan ako. Kaya ngayon, maniniwala ka rin sa akin, di ba? Maniniwala sa'yo.
Lil Faulkner, nahanap ko. Ang babae na nagtugtog ng violin sa Hardin noon ay Emma Celine Jail. Siya. Sinabi niya mismo sa akin. Noon sa Hardin, suot niya ay puting damit at tinugtog ang Moonlight Sonata. Nagsinungaling ka sa akin. Sinasabi mo na ikaw ang babae na puting damit na nagtugtog ng violin. Pero sa totoo lang, hindi ka makakapantay kahit sa isang hibla ng buhok niya. Nagsinungaling ka sa akin ng maraming taon na nagpahintulot sa akin at meron na mawalan ng maraming bagay. Hindi lang yan, pero pinagmalaki mo ang sakit mo. At ginamit mo ako para gawin ang meron bilang blood bank mo na nagpahintulot sa akin na saktan siya rin. Paano mo, isang babae na puno ng kasinungalingan at pagkamapang-api, may lakas ng loob, para hilingin sa akin na maniwala sa'yo? Hindi. Hindi yan totoo. Hindi ko ginawa. Pinagtatanggol mo pa. Kapag bumalik ang Merin, hindi ko kayo pagpapatawad kahit humingi ka ng tawad sa iyong mga tuhod. Gusto ko kayo magbayad ng 100. Kahit 1,000 beses. Ang sakit na naranasan ng Merin. Lucian, paano mo maging walang puso? Umalis ka. Pupunta ako para hanapin ang Merin. Lucian, hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Paano mo nagawa na magbago ng ganito? Ginoong Faulkner. Pinakamamahal mo ang Celine. Hindi ka nagdalawang isip. Nagamitin ang Merin para sa kanya. Mahalaga ba kung sino ang nagtugtog ng violin? Siyempre mahalaga. Ang minamahal ko ay ang babae na nagtugtog ng violin sa Hardin noon. Kung hindi nagsinungaling sa akin ang Celine, hindi ko siya titingnan kahit saglit. Bakit mo nagtatanim ng mga puno ng maple? Mahilig ang Celine. Mahilig ako sa mga yon. Mahilig ako sa mga matandang puno na natural na tumutubo. Magtanim ka rin ng isa para sa akin. CJ. Hindi pa ako nakapagtanim ng matandang puno na ipinangako ko sa kanya. Bibili ako ng birthday gift para sa Celine. Babalik ako mamaya. Naghihintay sa akin ang Merin sa bahay. Kailangan kong bumalik. Lucian. Lucian. Celine, Bumangon ka. Celine, paano mo naman napalala ang sakit mo? Oo nga. Simula nang dinala mo pabalik ang Merin. Ginawa mo siyang panganay mong anak. Natakot ako. Natakot ako na ibibigay mo ang lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Gusto ko lang na mas alagaan mo ako. Huwag na. Si Lynn ang tunay naming anak. Siya lang. Sobrang nagmamahal sa amin. Pero, ngayong alam na ni Amy Faulkner ang lahat, maghihiganti ba siya sa amin dahil sa sanggol? Hindi. Nalaman ni Mr. Faulkner na ang hinahanap niya ay si Merin. Medyo nag-init lang siya. Nagmamahal siya sa Celine. Kapag nakuha niya ang Merin, babalik pa rin siya sa Celine. Kung talagang may gusto si Lucian kay Merin, hindi niya sana sinaktan ng ganun kalala para sa akin. Kapag kumalma na si Amy Faulkner, pupunta tayo para humingi ng tawad. Celine, sa pagkakataong iyon, kailangan mong ayusin ang ugali mo. Opo, Maria. Ano naman? Ano naman si Merin? Bakit mo ba siya binabanggit? Ampun lang naman yan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang lola mo. Nararapat lang sa kanya ang lahat. Si Amy Faulkner ay nagkamali at akala ikaw siya. Kaya nagpa-abortion siya. Ngayon, pinutol na niya ang ugnayan sa atin. Sa harap ng lahat, hindi ko siya palalampasin. Tama ang nanay mo. Kung gusto niyang maghiwalay, hiwalayan na. Ulila naman talaga siya. Sa huli, tiyak na babalik yan. At hihingi ng tawad sa atin. Merin, ano naman kung gawin mo yan sa harap ng lahat?
si Papa, si Mama, at si Lucien ay nasa panig ko pa rin. Ashen, ang pagkahumaling ay parang bagyo. Sa huli, lahat ng pakitang tao ay mawawala. Magandang umaga. Ano to? Bracelet na jade ito ng nanay ko. Galing pa ito sa lola ko. Sabi ng nanay ko, kapag ikinasal na ako balang araw, dapat ipamana rin namin ito. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ito ang unang regalong ibibigay ko sa'yo. Gusto kong tanggapin mo ito. At saka, ang mamahaling regalo ay para sa taong mahalaga. Ang bracelet na jade na ito. Ang unang regalong ibinigay niya sa akin. Noon, akala ko matatag na ang pagpili niya sa akin. Ngayon, nare-realize ko. Ginamit lang niya ito para maipit ako. At ikulong ako sa kasal. Lucien, mula ngayon, tapos na tayo. Bilisan mo. Ikabit ang seatbelt. Nasa likod tayo. Hindi na kailangan to. Hindi. Ang kaligtasan mo ang una. Sa harap man o sa likod, kailangan mo yang isuot lagi. Nakatingin ka lang sa pag-i-strap sa akin. Nakalimutan mo ang sarili mo. Mas mahal ako ni Merin kaysa sa sarili niya. Sobrang nasaktan ko siya. Siguro wasak na wasak siya. Merin, hintayin mo ako. Malapit na akong makapag-sorry sa'yo. Lucien, alam ko na matagal na nilapitan mo ako dahil kay Celine. Pero naging ganid ako. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal kahit sandali pa. Mas alam ko kaysa kanino man kung gaano nahihirapan ang isang bata sa kawalan ng pagmamahal ng magulang. Ayokong magdusa rin ang anak ko tulad ko. Kaya, pasensya na. Ano? Alam din pala ni Merin na ginawa ko siyang blood bank ni Celine. Kaya pala nagpa-abortion siya. Bilisan mo pa. Ano to? Teka. Huwag mong buksan. Ano ngayon? May tinatago ka ba sa akin? Ikaw, wala ka bang sekreto? Ang weird na nga ng mga kilos niya. Di ko lang napansin. Bakit ka umiiyak? Tungkol ba sa baby? Wala lang. Nanood lang ako ng nakakatouch na video. Simula pa noon, planado na niya lahat to. Kailangan kong ipaliwanag lahat sa kanya. Merin, nandito na ako. Merin. 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 Pasensya na.
Bakit ka ganyang naguguluhan? Nabasa mo ang damit ko. Alam ko na. Hindi ka magpapa-abort. Bulag ako noon nang nagkamali ako kay Celine. Para sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin ngayon? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, pagbubutihan ko para sa'yo. Lucien, hindi mo mabubura ang mga pagkakamali mo. Marin. Marin. Saan ka pumunta? Marin. Lumabas ka. Pasensya na talaga. Huwag mo sana akong baliwalain. Ang huli-huli na. At ginagawa mo ito. Malapit nang dumating ang baby natin. Kailangan nating ihanda ang lahat ng damit para manatiling mainit ang baby at magmukhang maganda. Ang anak natin ay tiyak na magiging pinakamasayang baby sa buong mundo. Marin, pwede bang lumabas ka na, please? Alam ko, nagtatago ka sa akin at nagpalaglag. Para parusahan ako dahil napagkamalan ko ang Celine na ikaw. Pero ikaw lang ang tao na minahal ko. Ginoong Faulkner. Marin. Ikaw, nasaan ang Marin? Ginoong Faulkner, hinanap ko sa lahat ng lugar. Pero hindi ko nakita ang Ginang Faulkner kahit saan. Impossible. Kanina lang nakita ko siya. Malamang nagkamali ka. Sabi ni Lyra, ang Ginang Faulkner ay lumabas ng 1:00 ng umaga. At hindi pa nakabalik. Nakita ko ito sa living room. Isang pendant na jade. Marin, makakasama mo ba ako habang buhay? Kapag ikakasal na tayo, gusto kong makita kang magsuot ng pendant na ito bilang pinakamagandang bride. Ginoong Faulkner, nakita ko ang doktor na nag-aborsyon kay Ginang Faulkner. Gusto ko siyang makita. Sa loob ng 10 minuto. Opo, sir. Ginoong Faulkner, may kailangan po ba kayo? Sino ang nagsabi sa iyong magsagawa ng operasyon kay Mary? Si Binibining Jail po ang nagpumilit na magpa-abortion. At may pirma po kayo, hindi kami nang ahas tumanggi. Bakit hindi mo na lang ako mismo tinanong? Sinabi ko sa iyo ng 1000 beses na alagaan siya at ang sanggol. At ito ang ginawa mo. Nang makita namin ang pirma ninyo, kami, akala namin pumayag kayo. Anong check-up? Pangkaraniwang, screening lang sa huling bahagi ng pagbubuntis. Kasalanan ko ang lahat. At napakatatag ni Binibining Jail noon, hindi siya nagpa-anesthesia. Kami, akala namin gusto ninyo siya. Ang sanggol. Nasaan na? 7 buwang fetus po iyon. Ang sanggol ay na-dispose na. Ginoong Faulkner. Siya. Siya talaga. Ito ang ultrasound ni Ginang Jail bago ang pagpapalaglag. Malusog ang sanggol. Babae ito. Tingnan mo. Ito ang ulo ng sanggol. Ano ng problema, Marin? Bakit ka umiyak? Nakita mo ba? Sabi ng doktor. Iyon ang ulo ng sanggol. Nakita ko. Ang cute-cute. Ang saya-saya ninyong dalawa. Malamang sobrang excited ng sanggol na pumasok sa masayang pamilyang ito. Sisiguraduhin kong ang ating sanggol. Ang magiging pinakamasayang sanggol sa buong mundo. Nang magpalaglag si Marin. Malamang sobrang sakit yon. Mahal na mahal niya ang sanggol na ito. Ang pangsanggol na 7 buwan.
ay may buhok at kilay na. Maaari nang makita ng bahagya ang mga katangian ni Ginang Jel at sa iyo. Kung sinuri ko lang ng mabuti. Ang form na ibinigay niya sa akin. Ang anak natin. Hindi sana namatay. May sinabi ba siya sa'yo noong ipo-operate siya? Wala po. Diretso ka na sa bilangguan kung wala kang maisip. Opo, oo. May tumawag kay MS Jail bago siya magpa-abortion. MS, Jail, handa na ang iyong silid sa Abadia. 7 araw na lang ang natitira. Sigurado ka bang darating ka? Sigurado ako. Maghihintay ako sa iyo rito. Pagdating ng panahon, iwanan mo na ang lahat ng nakaraan, at magpakasimple ka na lang, upang makapasok sa buhay manastiko. Kailangan mong iwan ang lahat ng gulo at pagnanasa. Naiintindihan ko. Parang may narinig ako tungkol sa isang abadiya. At mga gulo, hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Umalis ka na. Siya sa atin ang bawat abadya sa Larksford. Kahit baliktarin mo pa ang bawat isa. Kailangan mong hanapin si Merin. Opo, sir. Paano naman ang mga jaile? Putulin ang lahat ng suportang pinansyal sa kanila. At ipafocus sa media. Ang atensyon sa kanila. MS, Celine, sinubukan mo ba talagang patayin si MS, Marin? Tinapos ng Faulkner Corp ang ugnayan nila sa Jail Corp, kaya bumagsak ang stock ninyo. Dahil ba nawawala si MS, Marin? Tama na, umalis kayo. Sabi ng mga tao, malulugi na ang Jail Corp dahil sa Faulkner Corp. Parusa ba ito sa'yo? Amiin namin si Merin. Kung hindi dahil sa amin, walang-wala sana siya. Anong parusa? Tatay, Umalis kayo. Lahat, umalis na. Tumabi kayo, umalis. Isang walang pusong mamamatay tao na hindi man lang pinatawad ang kanyang kapatid ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ay, Anong ginagawa ninyo? tatay, nanay, ang sakit. sa akin na lang, huwag ninyong saktan ang anak ko. Security, paalisin ninyo sila. Anong ginagawa ninyo? Umalis kayo. Tigilan ng pagkuha. Umalis. Tumigil kayo. Umalis. Tigilan ng pagkuha. Ano? Sinelyuhan, tatay. Anong nangyayari? Anong ginagawa ninyo rito? Ano pa ba? Dito kami nakatira. Ito ang bahay namin. Bawal ba kaming narito? Kayo pala ang may-ari? Kung alam mo na, alisin mo na lahat yung mga yan ngayon din. Gusto naming magpahinga. Hinahanap ko kayo. Ito ay suman sa korte. May utang ang Jail Corp para sa isang proyekto. Ang inyong bilya ay pinasiyahan ng korte para bayaran ang utang. Ano? Ha? Ito. Hindi ko inaasahan na ganito kalupit si Lucian. Pinutol niya lahat ng aming mga supply chain. Kaya nga nasilyuhan ng bahay natin. Tatay, sa kalsada na ba tayo titira? Hindi ba't sinabi ni Lucien na hindi siya magpapahirap sa atin? Paano tayo nagkaganito ng isang gabi lang? Malamang may masamang sinabi si Merin tungkol sa atin kay G. Faulkner. Nadaya siya. Celine, lumapit tayo kay G. Faulkner. Sa pagsama mo, tiyak na maibabalik natin ang dating karangyon. Ano? Pero, Walang pero. Kahit na si Merin ang hinahanap niya, puro kasinungalingan lang ba ang pagmamahal niya kay Celine? Pansamantalang nautulang si G. Faulkner niya. Tama ka. Hindi tayo pwedeng walang gawin. Nangako sa akin si Lucian na papatawarin niya ako kahit anong gawin ko. Talagang hindi ko hahayaang si Merin ang kumuha sa kanya mula sa akin. Mabuti, ganyan talaga ang anak ko. Lumaki ka sa aming pangangalaga. Mas magaling ka kay Merin sa lahat ng bagay. Paano hindi ka mamahalin ni G. Faulkner? tama. Kung ganun, lumapit na tayo kay G. Faulkner ngayon. Tama. Tara na. Hi, G. Faulkner. Bigyan naman po ninyo kami ng pagkakataon. Bigyan nyo kami ng paraan. Noong ipinagkasalan niyo si Merin, naisip niyo ba kahit minsan, nabigyan siya ng paraan? Pagkakamali lang yon. Paano namin sasaktan ang sarili naming anak? Pagkakamali, pinayagan niyo si Celine na magkunwaring may sakit. Hindi ba't dahil pinahirapan kayo ni Merin sa delivery room noon? Kaya gusto niyo siyang maghiganti. Hindi ganun, Lucian. Maling diagnosis ng ospital sa akin. Hindi ko sinasadya yun. Kung hindi, sino bang gustong maghirap sa ventilator?
Tama, kasalanan lahat ng ospital yon. Hindi kami magluloko sa inyo. Oo, Lucien. Ang bait-bait ko kay Marin. Inalagaan ko siya kahit may sakit ako. Paano ko magagawa yon kung nagkukunwari lang ako? Noon, kinuha namin si Marin mula sa ampunan at inalagaan namin ng mabuti. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng nanay ko, paano kami magtatangi? Sa tingin nyo ba? Maniniwala pa ba ako sa mga kasinungalingan nyo? Ikaw, at kayong dalawa, lahat kayo ay nakasakit sa Marin. Kapag nakita ko siya, babayaran ko kayo. Lucien. Kahit hindi mo na ako mahal. Peke lang ba ang lahat ng kabaitan na ipinakita mo sa akin? Binigay mo sa akin ang kwintas na ito. Sinabi mo na mahilig kang panoorin ako mag-violin. Kasinungalingan din ba iyon? Mahilig mag-violin ang Celine. Kapag ibinigay ko ito sa kanya bilang birthday gift, sobrang saya niya. Ano yan? Wala lang. Maliit lang na alahas. Nakita ko. Kwintas na violin. Para sa akin, Excited ka na? Hindi pa nga tapos. ibibigay mo pa rin sa akin. Wala namang masama kung maaga akong magiging excited. Sabi mo, nasaktan mo ang kamay mo nung ginawa mo ang kwintas na ito. Mahal na mahal mo ako. Paano mo ako nasaktan? At ang pamilya ko. Huwag mong banggitin ito. Noon, akala ni Marin para sa kanya ang kwintas na ito. Kung hindi mo ninakaw ang pagkatao niya, paano ko ito maibibigay sa'yo? Hindi pa nga kita hinaharap. Ikaw pa ang nagpakita dito. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ko. Nemik Faulkner, alam ni Celine na mali siya. Hindi mo siya pwedeng saktan ng ganyan. Oo, Mr. Faulkner, kahit nagkamali kami, may dahilan. Masyadong mabigat ang parusa. Masyadong mabigat. Nawawala pa rin si Marin. At nawala rin ang aming magiging anak. Sa tingin mo ba, karapat-dapat sila sa parusa? Apo namin din iyon. Tama, ayaw din namin iyon. Oo, Bakit mo siya inampon kung hindi mo kayang magbigay ng pagmamahal? Iniwan mo siyang wasak. Leon. Del Faulkner. Palayasin mo sila sa Larksford. Ayaw ko nang makita sila kailanman. Security. Lucien, kahit lipulin mo kami, hindi ka kailanman patatawarin ni Marin. Mahal na mahal ako ni Marin. Tiyak na patatawarin niya ako. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Ginoong Faulkner. Anong nangyari? Nahanap na ba niyo si Marin? Bilang pagsunod sa inyong utos, hinanap namin ang lahat ng abbey sa lungsod, at sa wakas ay natagpuan namin siya sa isang lugar. Saan yon? Dalhin niyo ako roon. Marin. Marin. Binilhan kita ng paborito mong cream puffs. Tikman mo. Bagong luto lang yan. Velvet loaf. 2 oras ang layo nito sa kotse. At laging may pila. Bakit ka nagpunta sa malayo? Sinabi mo kasing gustong-gusto mo ito noong hapunan. Kaya kinuha ko ito para sa'yo. Sa kabutihang palad, hindi naman masyadong mahaba ang pila. Ang lakas ng ulan. Magkakasakit ka. Huwag mong pipilitin ang sarili mo para sa akin. Kung masaya ka, hindi naman ito mahirap. Huwag mo akong yakapin. Basang-basa ako. Ang buhay ay may 8 pagdurusa. Pagkakaroon, pagtanda, sakit, kamatayan. Pagkakalayo. Matagal ang pagdaramdam. Di natutupad ng mga pagnanasa.
at mga pagkakabit. Ashen, narinig mo na ba na? Kahit na isang makapal na robe, ay hindi makakapagtagong ng ating mga damdamin sa loob. Ako ay nakalaya na. Maaari kang maglanlang sa iba, pero hindi mo kayang maglanlang sa sarili mo. Ang dating Abbess, ibinigay sa akin ang scripture nito noong ako ay sumali sa Abbey. Kasama ko ito ng 30 taon. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Inaasahan ko na maaari mong lubusang iwanan ang mga pagkakabit mo. Salamat. Sigurado ka ba na Merin ay narito? Ito ang pinakamalayong abbey ng Larksford. 4 na oras ang biyahe sa kotse para makarating dito. Malalim ito sa mga bundok, kaya walang signal. Ang lugar na ito ay halos hindi kilala. Titingnan ko ito. Titingnan ko yan. Pero, Lil Faulkner, uulan na. Ano naman kung umulan? Malapit ko nang makita si Merin. Hindi na ako makapaghintay kahit isang saglit pa. Pero, Lil Faulkner. Lil Faulkner. Ashen, may lalaking nakaluhod sa labas. Naghihintay sa iyo. Merin, sumama ka sa akin pauwi. Ginoo, tawagin ninyo po ako sa aking pangalang monastiko, si Ashen. At saka, dito na ang tahanan ko. Nasaan na ang mahabang buhok mo? Pinutol ko na. Hindi ba't nakakaabala ang ganoon kahabang buhok? Ayon sa mga nakatatanda, ang pagpapanatili ng mahabang buhok para sa minamahal ay nagbibigay daan sa habang buhay na pag-ibig. Gusto kong manatiling mahaba ang buhok ko magpakailanman. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga nito para sa iyo. Magkasama tayo. Sa mahabang panahon. Hindi ba't sinabi mo na mananatiling mahaba ang buhok mo magpakailanman? Paano mo lang basta naputol iyon? Para sa iyo ang mahabang buhok ko noon. Ngayong hindi na kita mahal. Bakit hindi ko puputulin? Hindi pwede. Ang tagal na nating magkasama. Paano mo biglang matitigilang magmahal sa akin? Ginoo, nagbabago ang tao. Dati, si Celine lang ang gusto mo. Ngayon nandito ka, nanggugulo sa akin. Alam kong galit ka sa akin. Bulag ako noon. Pero huwag kang mag-alala. Hinayaan ko na ang mga jele. Simula ngayon, ikaw na lang ang nasa mundo ko. Pakawalan mo ako. Merin, wala kang ideya kung gaano kita kinainip nang wala ka. Napagtanto ko na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Nagkamali ako. Pasensya na talaga. Sumama ka na sa akin pabalik. Bumalik? Sumama ka na sa akin pabalik para sa kapakanan ng ating anak. Lucien, may lakas ka pa ng loob na banggitin ang bata. Kasalanan ko ang lahat. Pinabayaan kita at nagdulot ng pagkawalan ng ating anak. Suntukin mo ako, hayaan mong magbayad ako para sa ating anak. Lucien, tama na. Para kanino ka ba nagpapanggap? Hindi ako nagpapanggap. Mahal na mahal kita simula pa noon. Minahal mo ako. Noong nagvi-violin ako, sa Hardy ng Faulkner Manor. Sinabi ni Celine na siya iyon. Naniniwala ka sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan. Akala ko mahal mo ako. Pero ang mahal mo pala ay ang pagkahumaling mo. Merin. Mahal kita, Merin, simula noon. Naakit lang ako noon ni Celine. Suntukin mo ako o pagalitan mo ako. Pero please, sumama ka sa akin. Magsimula tayo ulit. Magsimula ulit. Lucien, hindi mo ba binuksan ang regalo na iniwan ko para sa iyo? Anong regalo? Tingnan mo mismo. Merin, bigyan mo ako ng pagkakataon para ayusin ang lahat.
Magkakaroon tayo ulit ng anak. Gawin mo sa mga jele ang gusto mo. Lucien, bakit hindi ko napansin? Na ganito ka kapalalo? Akala mo ba umalis ako? Dahil lang sa anak at sa mga jele? Gising, Lucien. Parang malakas na ulan. Kapag bumagsak, hindi mo na ito maibabalik. Pareho tayo. Hindi na tayo makakabalik. Marin. Marin, Hayaan mo na, sir. Tapos na ang lahat. hindi ba ako pwedeng manatili dito para lang makita ka? Sir, ang pagkahumaling, lalo lang nagpapalala ng sakit mo. Bakit nakaluhod pa rin sa labas si Ginoong Faulkner? May mga pagsubok na kailangang harapin ng mag-isa. Ginoong Faulkner, dahil ayaw kanyang makita, dapat ka nang umuwi, magkakasakit ka sa lamig. Ang ginagawa ko ay hindi mababayaran ang pinagdaanan ni Marin. Kaysa mag-aksaya ka ng lakas dito, mas mabuti pang umuwi ka at mag-isip ng paraan para mapabalik siya. Magsisimula ulit. Lucien, hindi mo pa binuksan ang regalong iniwan ko sa'yo. Anong regalo? Tingnan mo na lang. Nakita ko ito sa sala. Ang regalo bang sinasabi niya ay yung pendant na jade. Umuwi na tayo sa Faulkner Manor. Ito ba ang regalong iniwan sa akin ni Marin? Huwag mong buksan iyon. Ano ngayon? Ikaw ba ay nagtatago ng mga sekreto sa akin? Hindi ba't ikaw rin ay may mga sekreto? Kaya, ito ang sorpresa na inihanda niya para sa akin. Ang aking mahabang buhok ay para sa iyo. Ngayong hindi na kita mahal. Bakit hindi ko ito maputol? Gusto ni Mary na iwan ako. Paano siya maging napakalupit? Na hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magbawi. Naku, Ginoo Faulkner. Ano ang problema mo? Gusto ni Mary na iwan ako. Hindi mo ba napansin ang anumang kakaiba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ba napansin ang anumang kakaiba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Palaging matatag ang emosyon ni Gen Faulkner. Mabuti rin siyang trato sa amin. Walang anumang kakaiba. Maliban nang iwi mo si Emma Celine. Anong klaseng basurang kumot ito? Seda ba ito? Pinakuha ko ang pinakamagandang kumot ayon sa utos ni Guy Faulkner. Nakita ko ang sedang kumot sa kwarto ni Marin. Mukhang napakakomportable. Gamitin mo sa kama ko. Pero idinisenyo iyon ni E. Faulkner para kay Gen Faulkner. Sinabi ko sa iyong dalhin mo rito. O papatanggal kita ni Lucien. Lera, kumot lang naman yan. Ibigay mo sa kanya. Hindi ba't si Marin ang pinakamahalaga sa mga bagay na ibinigay ni Lucien? Pero yan ang kumot ninyo sa kasal. Gawin mo ang sinabi ko. Ayaw ko na nga kay Lucien. Lalo na ang isang kumot. Minsan talagang hindi ko maintindihan. Ang close ninyo ni Ginang Faulkner. Bakit mo hinayaan na tumira dito si Emma Celine? Si Celine ang nagsabi na gusto niyang alagaan si Marin. Kaya ko siya pinatira dito. Kahit na ganun, ito ang tahanan ninyong dalawa ni Ginang Faulkner. May mga hangganan dapat. Hindi mo dapat hinayaan na may ibang babae pang tumira dito. Narealize ko na ang pagkakamali ko. Ang tagal na naming mag-asawa. Bakit ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon?
Ang mga babae, kailangan lang ng konting lambing. Kung pagbubutihan mo, makukuha mo ulit siya. Hindi naman ganoon kababaw si Ginang Faulkner. At saka, sobrang mahal ka niya noon. Nagtatampo lang siguro yan sa'yo. Tama. Malalim ang pagmamahalan namin. Naglililo lang yan. Basta umuwi siya sa akin. At magbawi ako. Magkakabalikan din kami. Saan ka pupunta? Sunduin si Marin. May tao pa lang. Gusto ang kantang to. Ashen, may nagdala sa'yo ng bulaklak. Pero medyo kakaiba ang itsura. May mga talulot pero walang bulo. Sino ang nagbigay nito? Isang lalaking nakasot. Nasa labas siya, nagvi-violin. Marin. Maligayang unang anibersaryo ng kasal. Ang gaganda ng mga liryo na ito. Sana manatili kang kasintagal ng mga liryong ito. Maligayang anibersaryo. Ano ng problema? Masyado bang malamig ang aircon? Lera, pakitaasan ng kaunti ang aircon. Bakit ang pula-pula? Yan, Faulkner. Allergic po si Kimbreth Faulkner sa mga liryo. Ano? Ano nang ginagawa mo? Ang pollen ng liryo ay maaaring magdulot ng allergy sa balat. Mula ngayon, aalisin ko ang mga stamens. Sa bawat bulaklak na ibibigay ko sa'yo. Mga liryong tinanggalan ng stamens. At ibinabad sa gamot kontra allergy. Ngayon, ang asawa kong mahilig sa liryo ay ligtas ng makaka-enjoy sa mga bulaklak. Lucien, walang ibang gumagalang sakin nang tulad mo. Ibalik mo. Sabihin mo sa kanyang tumigil na sa pagpapadala. Ayoko na ng mga lili ngayon. At saka, pigilan mo siyang mag-violin. Ang pangit. Lil Faulkner. Ibinabalik po ni Ilres Faulkner ang mga bulaklak. May sinabi ba siya? Sabi po niya, ayaw na niya ng mga lili ngayon at gusto niya. Tumigil ka na sa pagpapadala. At huwag ka na ring mag-violin. Sabi niya, ang pangit. Lil Faulkner. Hindi niya kinamumuhian ang mga bulaklak. Ako ang kinamumuhian niya. Ilang araw ka nang nagsasanay ng Moonlight Sonata. Nang hindi kumakain o umiinom. At ngayon, nagpe-play ka pa sa ilalim ng araw. Hindi ka kayanin ng katawan mo yan. Kahit maglaro ako hanggang mamatay ako rito. Karma ko yan. Kailangan mo bang gawin ito? Tulungan mo akong palitan ang mga kwerdas. Magpe-play ako rito hanggang patawarin ako ni Marin. Nitong mga nakaraang araw, may nagpe-play ng iisang pyesa ng buong maghapon. Naiinis na ako. Bakit napakatahimik ngayon? Oh, Diyos ko. May naguhukay sa mga puno sa labas. Marin. Nilipat ko na ang punong gusto mo. Makikita mo ito sa... May saysay pa ba ito? May saysay. Kapag sumama ka sa akin, lahat ng ginagawa ko ay may saysay. Gising, Lucien. Hindi ako babalik kasama mo. Marin. Isang pagkakataon lang ako nagkamali. Hindi mo dapat burahin ang lahat ng kabutihan na ginawa ko dahil lang sa ito. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Pangako ko, makakabalik tayo sa dati. Bess Mary.
Marin, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. 5 araw lang ang kailangan ko. Pagkalipas ng 5 araw, garanti ako magbabago ang isip mo. Marin, alam kong mahal mo pa rin ako. Galit ka lang sa akin dahil nagkamali ako at minahal ang Celine at ginamit ka bilang blood bank. Pero iniiwasan mo ako. Dahil natatakot kang maglambot. Sir, kung magpapatuloy ka, hindi ka na muling papapasok sa Solace Abbey. Iniiwasan kita. Dahil natatakot ako na baka patayin kita. Marin, kailangan bang ganyan kakabagsik? Ginoong Faulkner, handa na ang lahat. Marin, pinalibutan ko ng bomba ang monasteryong ito. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, sasabog tayong lahat. Lucien, baliw ka ba? Baliw na baliw ako. Kapag wala ka, para akong patay na naglalakad. Hindi mo dapat ipagkait sa akin kahit isang pagkakataon. Ashen, Bata pa ako, ayokong mamatay. Sa akin mo na lang ibuhos ang galit mo. Bakit mo idadamay ang iba? Ayoko rin naman. Pero sobra kitang mahal. Wala ka talagang pag-asa. Bibilang ako hanggang 5. Mas mabuti pang lumapit ka ng kusa. Kung hindi, guguho ang lugar na ito. 5. Ah, Okay lang, Marin. Nandito ako. ah, 4. Alam ko. Pero kung mamatay ang Marin, sino ang magdodonate ng dugo sa Celine? Pinakasalan ko siya. Para lang siya maging blood bank ng Celine habang buhay. 3. Lucian, hindi ba nasa business trip ka? Bakit ka nagmadaling bumalik nang malaman mong may lagnat ako? Mas importante ka. 2. Ashen, please, iligtas mo ang Solace Abbey. isa. Nasama ako sa'yo. Huwag mong saktan ang mga walang kasalanan. Pwede akong bumalik kasama mo. Pero kung hindi mo ako mapapabago, ng isip sa loob ng 5 araw, pwede akong umalis sa'yo, di ba? Lucien, ganyan ka ba kumpiyansa? Naniniwala lang ako sa pagmamahal sa Tin. CJ, deal. 5 araw ang meron mo. Ashen, Huwag kang mag-alala, Bess Mary. Babalik ako agad. Marin. Nauwi ka na. 5 araw lang ang meron ka. Pagkatapos ng 5 araw, kung hindi mo mababago ang isip ko, tapos na talaga tayo. Magtiwala ka sa akin. Sa loob ng 5 araw, sisiguraduhin kong hindi mo na maisipang iwan ako. Lyra, Ginang Faulkner, nauwi na po kayo. Ang buhok ninyo. Lyra. 5 araw kang bakasyon, hindi mo na kailangang pumasok. Sino na ang mag-aalaga kay Ginang Faulkner? Ako na. Ang mag-aalaga sa kanya. Ginang Faulkner, kahit ang sarili ninyong mga iniisip ay nagkakasalungatan minsan. Normal lang ang magkaroon ng kaunting away ang mag-asawa. Kami ni Ginoong Faulkner ay palaging maghihintay sa inyo dito. Okay. Marin, nagluto ako ng mga paborito mong ulam. Halika't tikman mo. Pinaalis mo si Lyra. Para lang pahirapan ako. Bakit ko naman kayo pahihirapan? Gusto mo ba akong patayin sa alat para maghiganti kay Celine? Pasensya na. Hindi ako magaling magluto. Heto.
Subukan mo itong sabaw ng isda. Masarap naman ito. Alam mong allergic ako sa seafood. Tapos sabaw ng isda pa ang ginawa mo. Lucien, napagpalit mo na naman ang gusto ko sa gusto ni Celine. Hindi. Freshwater fish ito. Sabi ng doktor, okay lang ito. Pero sa oras na makita kita, nawawalan ako ng gana. Kung gayon, aalis na ako sa harap mo. Kumain ka naman kahit konti. Mag-ingat ka sa mga bubog. Huwag kang masaktan. Lucien, hindi ka ba magagalit kahit anong gawin ko? Sagutin mo ako. Basta kasama kita. Karapat dapat ako. Sa kahit anong gawin mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Wala kang alam sa medisina. Baka magka-impeksyon ang sugat. Lucien, naaalala mo ba? Na ganyan ka rin dati kay Celine? Lucien, kapag nakita ito ni Marin, may inggit yan. Siya ang may kasalanan. Wala siyang karapatang sisihin ka. Lucien, ang bait mo talaga sa akin. Tiningnan ko ang medical records ni Celine. Akala ko talaga may sakit siya kaya. Naniniwala ka sa lahat ng sinabi niya. Alila ka ba niya? Marin, hindi mo naman dati sinasabi sa akin ang mga ganyang bagay. Sinabi ko na sa'yo. Patay na si Marin. Marin, kailangan ba talagang maging ganito kakalamig sa akin? Marin, nasasaktan mo talaga ako. Nang pakasalan mo ako bilang blood bank ni Celine. At hayaan mong ako ang tamaan ng timba para protektahan siya. Naisip mo ba kailanman na masasaktan ako noon? Nang nagdodonate ako ng dugo para kay Celine sa ospital. Nasa labas ka, inaalagaan mo siya. Nang magpa-abortion ako, ikaw ang pumirma sa mga papeles at ipinadala ako sa operating table. Lucien, ikaw ang may pananagutan sa lahat ng ito. Marin, pwede tayong magkaroon ng panibagong baby. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang parusa ko kay Celine, ikaw na mismo ang magwasak sa kanya. Hihilingin ko lang na huwag kang maging ganito kababaw ang pagtingin sa akin. Huwag mo akong iwan. Lucien, ang dami mo talagang hiling. Marin, Magiging katulong mo ba ako? para sa'yo. Kaya kong gawin ang lahat. Masagehan mo ang paa ko. Pagod na ako sa pagtayo. Dahan-dahan lang. Pasensya. Pasensya na. Lucien, kung ginawa mo ito 1 buwan ang nakalipas, baka napatawad pa kita. Tigil na ang masahe. Kuha ka ng tubig para isawsaw ang paa ko. CJ, hintayin mo ako dito. Ginoong Faulkner, naipadali na ang order mo. Sigurado ka bang kumpleto na? Ang mga halamang pampalakas na hiniling mo, saffron, luya, mugwort, motherwort at angelica, lahat ay nahanda na ayon sa order mo. Marin, handa na ang tubig. Tamang-tama ang temperatura. Subukan mo. Pampataba lang ng paa to. Bakit ang daming nilagay? Ay, kakagaling mo lang sa pagpapalaglag.
Mahina pa siguro ang katawan mo, ang paglalagay ng mga halamang ito ay makakatulong sa paggaling mo. Lucien, dahil gusto mo talaga ng mga bata, bakit hindi ka na lang magkaanak kay Celine? Hindi. Ikaw lang ang gusto kong magkaanak. Kung hindi ako makapagbigay ng dugo kay Celine, hindi mo iisipin yan. Handa na ba lahat ng regalo para kay Celine? Ayon sa utos mo, binili ko ang buong set ng white gold jewelry na gusto niya kahit gaano kamahal. Yung violin? Ayon sa disenyo mo, 10 bihasang manggagawa ang gumugol ng 3 araw para gawin ang custom na violin na ito. Magaling magtugtog ng violin si Celine. Kapag nakita niya ang lahat ng ito, tiyak na tatanggapin niya ang nararamdaman ko. Celine, anong nangyari? May congenital anemia si Celine at madalas himatayin. Wala bang lunas? Wala. Nabubuhay lang siya dahil ang kapatid niya ang nagdodonate ng dugo para sa kanya. Pero ampun lang namin si Marin. Sa tuwing kailangan, pinipilit namin siya na magbigay ng dugo para kay Celine. Ampon? Mula sa orphanage namin dinala si Merin. Makakahanap ako ng paraan para maging permanenteng blood bank ni Celine siya. Maraming beses ko nang sinabi. Bulag ako noon. Gugugulin ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa'yo. Bumawi? CJ, gusto kong sumunod ka sa anak ko sa kamatayan. Kaya mo ba yun? Gusto mo bang mamatay ako? Kung patuloy kang magiging ganyan, mas gusto ko na tahimik ka na parang patay. Nagpavasectomy ka? Alam ko, nagkamali ako sa baby natin. At nagkamali ako sa'yo. Ipinaalam ko ito sa'yo para sabihin na ang baby na nawala sa atin ang magiging tanging anak ko. Lucien, para kang kaawa-awang tuta ngayon. Kahit anong mangyari sa'yo, okay lang basta kasama kita. Magpa-hot foot bath ka. Kapag lumamig ang tubig, hindi na ito maganda. Malamig ang tubig. Gusto mo bang magkasakit ako? Magpapainit ako ng tubig para sa'yo. Umalis ka. Ayoko na makita ka. Magpahinga ka ng maayos. Magtakip sa gabi. Huwag magkasakit. Lucien, pinapalayo kita sa pamamagitan ng pagiging cold. Bakit ang kita mo ako? Ganoon ka ba talagang kaawa-awa? Marin, saan ka pupunta? Lucien, ngayon ang huling araw ng ating kasunduan. Hindi mo ako napabalik sa'yo. Hindi ka pwedeng umalis nang walang pahintulot ko. Ika-5 araw na. Hindi mo tinupad ang pangako mo. 5 araw lang ang meron ka. Pagkatapos ng 5 araw, kung hindi mo ako mapapabago ng isip, tapos na talaga tayo. Magtiwala ka sa akin. Sa loob ng 5 araw, sisiguraduhin kong hindi mo naisipang iwan ako. Bigyan mo ako ng konting panahon pa. Lucien, ikaw ang pinakamayaman sa Larksford. Huwag kang babalik sa sinabi mo. Wala talagang pag-asa pa para sa atin. Ang tunay na kaliwanagan ay nagmumula sa loob. Ang pagpapakawala sa pagkahumaling ang paraan para makita mo ang tunay mong sarili. Marin, masama ba ang pakiramdam mo? Dalhin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Magiging tatay ka. Mabuti naman, Marin. Napakaganda nito, pagkakaroon tayo ng baby.
Kumusta na, Lucien? Mukha ba akong maganda? Dati, napakasaya nating dalawa. Paano mo nagawa? Gusto kong sumunod ka sa aking anak sa kamatayan. Kaya mo ba yon? Gusto mong mamatay ako? Kung patuloy kang magiging peste sa akin ng ganito, mas gugustuhin ko pang tumahimik ka na parang patay ka na. Mapapatawad kaya ako ni Merin? Kung mamatay ako. Merin, Lucien, ano nang ginagawa mo ngayon? ibinabalik ko sa'yo ang buhay ng ating anak. Lucien! Lucien! Huwag kang lumapit. Merin, hayaan mo na lang akong mamatay. Akala mo papatawarin kita ng ganoon lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. CJ, gagamitin ko ang pagkamatay ko para humingi ng tawad sa'yo. Merin, malaya ka na ngayon. Lucien! Lucien! Okay lang. Sinong tumatawa? Ha? Merin, ipapakita ko sa iyo ang magandang buhay magpakailanman. Merin, okay lang. Nandito ako. Lucien! Kung pwede lang. Sana hindi kita nakilala. Merin, para sa akin ba yung luha mo? Gising ka na? Pasensya na. Pinapaiyak na naman kita. Merin, akala ko talaga mahal ko siya. Tumigil ka nga. Pero nang tiningnan ko ang mga mata mo, habang inilalabas kita sa apoy, puso ko, hindi tumigil sa pagtibok. Sabi ko tumigil ka nga. Sa lahat ng mga taon, nagsisinungaling lang ako sa sarili ko. Hindi ko kayang aminin ang sarili kong nararamdaman. Tulungan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako. Ayos lang, Merin. Nandito ako. Lucien. Baka totoong ang mahal mo ako. Pero hindi na kita kayang mahalin muli. Ikaw ang gumawa ng singsing na ito para sa akin. Mula nang isuot ko ito, ang ating pangako ay nakaukit na sa aking puso. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Pero nakaukit ang ating mga pangalan sa singsing. Itinapon ko na ang sa akin. Nasira na ang pangako ngayon. Kahit saan mo itinapon. Mahahanap ko ito. Gusto kong malaman mo na ang isang nasirang relasyon ay maaaring ayusin. Lucien. Doktor. Hoy, doktor. Huwag kang magsalita. Malapit na ang doktor. Kapit lang. Lucien. Lucien. Malaki ang nawalang dugo niya. Kritikal na ito. Simulan ng pagliligtas. Ngayon na. Merin, pasensya na.
Ginang Faulkner, saan ka pupunta? Sinabi ng doktor na gumaling na si Lucien. Babalik na ako sa Abe. Dito ka na tumira nitong mga nakaraang araw. Akala ko pinatawad mo na siya. Inalagaan ko lang siya dahil mag-asawa kami noon. Hindi ibig sabihin noon ay pinatawad ko na siya. Kapag nagising siya, tiyak na hahanapin ka niya. Kahit ilang beses pa natin subukan. Hindi na tayo makakabalik. Ginang Faulkner. Wala ka ba talagang nararamdaman para kay Ginoong Faulkner? Wala. Marin. Marin. Ginoong Faulkner, gising na kayo. Nasaan si Marin? Kapag nagising siya, tiyak na hahanapin ka niya. Kahit ilang beses pa natin subukan. Hindi na tayo makakabalik. Dahil nagpa siya nang umalis ang Ginang Faulkner, dapat nang bumalik si Ginoong Faulkner sa kanyang landas. 3 araw kayong walang malay, ang Ginang Faulkner ay bumalik na. Maghanda ka ng kotse. Pupunta ako sa Solis Abbey. Sino ka? Pakawalan mo ako. Bitawan. Marin. Nagising ka rin. Ganda mo pa rin tulad ng dati. Gandang-ganda ka para sirain. Celine, baliw ka ba? Ikaw ang nagdukot sa akin. Oo, baliw ako. Ako ang tunay na anak ng pamilyang jail. Bakit mo agad kinuha ang lugar ko, bilang panganay nang dumating ka? Bakit ikaw ang naging Mrs. Faulkner? Binigay na sa'yo ni nanay at tatay ang lahat ng pagmamahal nila. Hindi ba sapat na iyon para sa'yo? Hindi. Dahil mahal ka ni Lucien. Dapat sa akin lang siya. Akala mo ba makakalaya ka sa pagtatago sa isang abadiya? Imposible. Habang buhay ka, palagi kang mamahalin ni Lucien. Sa tingin mo ba, magmamahal pa rin siya sa'yo ng ganoon kapag sinira ko ang magandang mukha mo? Ginoong Faulkner. Nakita si Ginang Faulkner na dinukot sa paanan ng bundok. Ano? Hanapin mo siya. Huwag ka nang bumalik kung hindi mo siya mahahanap. Opo, Ginoong Faulkner, tiningnan na namin ang surveillance. Ang sasakyang iyon ay patungo sa isang liblib na bodega. Marin, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Kung sirain ko ang magandang mukha mo, Alam mong mahal ako ni Lucien. Kung maglakas loob kang saktan ako, hindi kanya kailanman patatawarin. oo. Mahal na mahal ka niya. Pero dapat sa akin siya. Napakalapit ko na. Napakalapit ko nang makasama siya magpakailanman. Hindi niya kailanman kailangang malaman kung sino ang nasa hardin. May tatago ko sana iyon. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sinira mo ang lahat. Ikaw ang dahilan ng lahat. Isa sa panganib pa niya ang buhay niya para sa iyo. Pero ako, nagpanggap akong may sakit sa loob ng 3 taon. Nakisama ako sa kanya. Kaya bakit ako ang talo? Gising na, Celine. Ang hindi sa iyo, ay hindi magiging sa iyo kailanman. Tumahimik ka. Akin lamang si Lucien. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Lucien, dito ka ba para sa akin? Pakawalan mo si Marin. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Palaging tungkol sa Marin. Ako ang nagbigay sa'yo ng pinakamarami. Bakit siya lang ang nakikita mo? Nagbigay? Ano ba talaga ang ibinigay mo sa akin? Ang mga kasinungalingan mo at kalupitan. At kahit na nagbigay ka nga ng marami, ang tanging tao na mahal ko ay si Marin. Nagsisinungaling ka. Alam mo kung nagsisinungaling ako o hindi. Celine, nakakasuka ang lahat ng ginawa mo. Ngayon, pakawalan mo si Marin at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Kung hindi, gagawin kitang maghangad na mamatay.
Kung hindi ako magkakaroon ng magandang buhay, ang Marin ay hindi rin magkakaroon. Huwag. Sir, mag-ingat. Hindi. Lucien, Ah, Bakit? Bakit mo gustong mamatay para sa kanya? hulihin si Celine at dalhin sa presinto. Siguraduhin mong mabulok siya sa kulungan. Bakit? Bakit? Hindi ko tatanggapin ito. Hindi ko tatanggapin. Lucien. Bakit? Ayos lang. Nandito ako. Lucien. 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 Lucien, buksan mo ang mga mata mo. Huwag kang mawala sa akin. Marin, inilipat ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ko. Kapag wala ako, magiging maayos pa rin ang buhay mo. Lucien, hindi ko gusto ang pera mo. Gusto kong mabuhay ka. Alam ko. Pinapahalagahan mo pa rin ako. Ginoong Faulkner, gising ka na. Nasaan ang Marin? Ginang Faulkner ay umalis na. Ginoong Faulkner, sabi ng doktor na sugatan ang mga ugat ng binti mo. Simula ngayon, maaaring kailanganin mo ng wheelchair. Kahit lubos akong maging paralitiko, hahanap ko pa rin ang Marin. Ashen. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian mula kay G. Faulkner. Paralitiko na ang mga binti niya. Paano mo ito planong asikasuhin? Ang mga bagay sa mundong ito ay hindi ko naman talaga gusto. Ibigay mo na lang sa isang ampunan. May iba pa ba? Nasa labas si G. Faulkner at humihiling na makita ka. Sabihin mo sa kanya, tapos na tayo. Kung mang-istorbo pa siya sa akin, maghihiwalay na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan. Sige. Nandito pa siya. Hindi. Umalis agad siya nang marinig ang tungkol sa kamatayan. Pinapasabi niya sa iyo na mag-ingat ka. Huwag kang magpapahamak dahil sa kanya. At sinabi niya na hindi na siya muling mangingistorbo sa iyo. Oh, nandito na ang nanay mo. Marin, ginawa ko yung chocolate pudding na paborito mo noong bata ka pa. Sabihin mo na kung ano ang pakay mo. Marin, na-stroke ang tatay mo. Sabi ng doktor, kailangan niya ng rehab agad-agad. Pagamutin mo siya. Bakit ka pa pumunta rito? Lahat ng ari-arian namin ay na-freeze ni Lucien. Wala talaga akong magawa, kaya lumapit ako sa'yo. Celine, dalawin natin si Lola. Halika na. Tatay, nanay, may langnat ako. Pwede ba niyo akong dalhin sa ospital? Gaano kataas? Lagpas 104 degree. Ang taas talaga. Dadalhin ka namin sa ospital. Nanay, nasa ospital pa rin si Lola. Sa tingin ko, si Marin nagdahilan lang para di na mag-alaga kay Lola. Nasa peligro ang buhay ni nanay ngayon. Dalawin muna natin siya. Sa susunod na lang natin siya dalhin sa ospital. Noong ako ang may 104 degree na lagnat, dinalaban niyo ako sa doktor. Noon kasi, tinulak mo ang lola mo. Nasa igit siya dahil doon. Nagmamadali kaming puntahan siya. Kaya hindi ka namin nadala. Sawa na ko magpaliwanag. Tungkol kay lola. Hindi naman kayo maniniwala sa akin. Mali ako. Marin, alam ko na ibinigay ni Lucien ang lahat ng ari-arian niya sa'yo. Konti lang naman ang kailangan mo ibigay para maligtas mo ang tatay mo. Paralitiko na siya ngayon. Hindi na siya makapagsalita. Umiiyak siya araw-araw, hawak-hawak ang litratong ito, at itinuturo ka. Nakatayo ako sa sulok sa litratong ito. Si Celine ang nasa gitna. Sa tingin ko,
Gusto niyang makita ang tunay niyang anak, si Celine. Hindi ako. Nasa sulok ako sa larawang ito. Si Celine ang nasa gitna, sa tingin ko. Gusto niyang makita ang kanyang tunay na anak na si Celine. Hindi ako. Tabi, umalis ka dyan. Tabi, hoy. Tabi, Celine, lumabas ka. Celine, umalis ka dyan. okay lang yan, Celine. Hindi ko siya maililigtas. Parang kung paano. Hindi mo ako nailigtas noong nilalagnat ako. Marin, pinag-aral ka namin. Ganito ka ba kakawawa? Marin, iligtas mo ang tatay mo. Marin. Abbas Mary. Gusto ko nang umalis sa Abadia. Ang mga pagkakabit ay parang lubid. Puro ikaw lang ang nakatali. Hindi mapalagay sa loob. Kahit na sumali ako sa Abadia, hindi ako mapakali. Ginang Jele, ang ganda talaga ng ngiti mo. Bakit hindi ka mas madalas mumiti? Siguro napakarami na ng pinagdaanan ko. Parang luho na sa akin. Ang pagngiti. Ayon sa aming investigasyon, nagbukas ng kapehan si Ginang Faulkner sa kalye na ito. Ang tagal na. Mula nang huli ko siyang makita na ganito kasaya. Maaari kitang dalhin sa kanya. Hindi na kailangan. Pero nahuli mo na siya. Ang payapang buhay niya ay mas mabuti kung hindi ko ito gagambalain. Marin, sana ligtas ka at walang mga alalahanin sa buong buhay mo.